A day in my life ni Ate Jen. So, ito na nga yung kadugsong ng aking video. Hindi ako papayag na hindi ko ma-post ito dahil nga ni sayang naman yung mga memories. O, diba? Minsan lang talaga kami umuwi dito nga sa Impanta at nagkayayaan nga lang talaga kasi nga ni ito ay noong April 19, 2026. At dahil nga ni that anniversary kasi yung lola namin nito. So, kaya sabi namin, why not coconut na magsiuwi naman, 'di ba? At ito na nga, ay, tumalon yung galyang. So, meron ngang galyang na lulutuin nga dito kay Tita Virgie. So, alam nyo ba na napaka-proseso pala gawin, lutuin itong binagkat na galyang. So, kung sino yung nakakaalam ng galyang, ay nako po, just colored. Ngayon lang kami nakapagluto nito at talaga namang una, babaltan mo muna siya. Tapos ngayon, i-slicein mo siya. Tapos ngayon, ilalaga mo siya. Pagkalaga, eto nga, pipit-pitin daw kasi hindi daw pwede na basta lang hiwa-hiwain at hindi daw lumalabas yung lasa ng galyang. Kaya ito na nga ako na lang yung naging taga-pit-pit na re kasi nga si tatay na nga yung naglaga na rin nga galyang. So pagkatapos naman niyang pitpitin niya na inilagay ko muna dyan sa isang lalagyan pa. Ay nako, ang taba ko na pera buyag. Hindi po ako buntes. Bilbilyaan. Kakahiga natin yan. Nako pa. Talagang pag nagkakaasawa na ang babae, ay wala nang pakialam sa katawan. Yung iba lang naman kagaya ko. Kasi yung iba talaga conservative sila sa kanilang mga body. Sa kanilang tayo mag-diet. Masarap kasi kumain. So, ito na nga. Pinukpok ko lang yan. Pagkatapos niyan, ay, nilagay ko nga sa isang lalagyan. Sabi ko, hindi kaya sumakit yung tiyan namin. Ganito daw talaga ito. Ganito daw talaga ito lutuin. Talaga daw kailangan ipupukpukin. So, kailangan pala, mas durog na durog. Hindi ko pa masyadong dinurog-durog yan Tapos nun, kanina nga sabi ko sa inyo, ay bumili na doon sa isa kong kwento, bumili nga kami ng mga, 'di ba, bumili kami ng tulingan. So ayan, isinabay na rin namin yung pagbili ng rekado diyan, kagaya ng gata, margarine, yung condense. Oo. So, wala nang tansya, basta bahala na. 3 condense yung binili ko nun Tapos, asukal, 1 kilo, tsaka yung margarine, 3 balot sa 10 piso. Edi, tirang-tira nga naman. So, ang dami nga namang hipo pala nitong pagbabagkat ng galyang na ere. Ngayon lang namin naalaman. Dito kagaya ng binagkat na kamoting kahoy or yung binagkat na saba. Ibang-iba talaga pala tong lutuin. Talagang kailangan is paghihirapan mo muna bago mo makain. Kaya talaga namang nung naluto naman na, talaga namang masarap. Kaso nga lang nakakatonsil nga rin talaga. So, after ko nga yan na mapitpit, ay si Tita China yung nagluto nung binagkat na iyan. So, madali lang naman. Kasi pinagsama-sama lang niya yan. 'Di ba? Yung inuna niyo muna yung yung gata, tapos yung nilagay na yung galyang, tapos nilagay na yung asukal, saka yung mga yung mga pampalapot pati yung margarine at saka yung margarine at saka yung yung malapot nga So, ayan, wala nang pa-arte-arte, pang pa-effect-effect dyan. Ganyan lang siya. Dapat talaga medyo mas durug-durug pa ng konti. Pero okay naman na, masarap na. Hindi nga sumakit yung tiyan namin Tawang-tawa nga kami diyan nila tita. Paano kasi ito si Tita Virgie, sabi daw, kuha daw siya ng pandan. Sabi naman ni Tita Che, wag na daw. At pag itinae rin daw naman, ay mabaho din naman. Ay, nako, ito talagang mga tita ko. Aba,